Taong Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang maulang umaga po. Oras natin sa buong kapuluan, 4 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Ventoy. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-18 sa buwan ng Hulyo, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 at UNTV Radio. Sakay pa rin po ako ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa MCGI Charity Center. At syempre makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Austin, Texas, USA. Para ihatid naman ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Marie, sa magandang umaga sa iyo. Simulan na natin ang mga balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Isa sa ilalim na sa lockdown ng Batas ng Pambansang Complex mula July 23. Ito ay bilang bahagi ng paghanda sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Isasagawa naman ang ocular inspection sa July 21, araw ng Lunes. Nailagay na rin ang bagong labang bandila ng Pilipinas sa plenaryo ng Kamara. Noong July 15 ay isagawa ang interagency meeting ng mga opisyal ng Office of the President, House of Representatives at Senate of the Philippines sa Malacanang para sa SONA preparations. Hataw Balita Ngayon. Inihayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi siya dadalo sa nalalapit na ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Paglilinaw naman ng senador, personal niyang desisyon ang hindi pagdalo ng SONA at walang kinalaman dito ang mga senador na kasama niya sa Duterte 7 Block. Gayunpaman, umaasa itong tututukan ng gobyerno ang pagpapaganda ng buhay ng mga Pilipino. Sa 28? Ayaw ko makipagplastikan. Ayaw ko makipagplastikan. Alangan man pupunta ko doon na nakasimangot. Alangan naman, pangit, di ba? Alangan nung pupunta ko doon na pa-smile-smile kahit na masama ang loob ko sa kanila. Hataw Balita Ngayon. Good luck! Iyan ang ibinigay na reaksyon ng palasyo kaugnay ng inihaing panukalang batas naman ni Presidential Sister Senator Amy Marcos na President Rodrigo Roa Duterte Bill o PRRD Act. Sa ilalim ng panukalang batas, papatawan ng parusa at gagawing krimen ang extraordinary rendition o pagsuko ng isang Pilipino sa foreign jurisdiction nang walang arrest warrant mula naman sa Philippine Court. Mababatid na isinuko si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court sa the Netherlands kahit hindi na bahagi ng Rome Statute ang Pilipinas. Trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas para sa taong bayan, sa ikauunlad ng bansa, hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po. Hataw Balita Ngayon. In La Union, 1st District Representative Paolo Ortega ang pahayag ni Attorney Ruth Castelo, spokesperson ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment case. Ayon kay Congressman Ortega, dapat maging maingat si Attorney Castelo at patunayan ang mga sinasabi nito.
Tanong din ito, hindi naman siguro aabot na mahigit sa 600 million pesos ang gagastusin sa pagsasagawa ng impeachment trial. Nauna nang sinabi ni Attorney Castelo na sakaling paboran ng Korte Suprema ang petisyon ni BP Sara na ibasura ang impeachment case, mapalad umano ang bansa dahil makatitipid ng milyong-milyong piso. Baka kailangan nila ng matrix saka cost-benefit analysis. Siguro hindi naman naabot ng 612 million yung gastos sa impeachment. If it's not, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we'll be very lucky actually as a country, because we'll save millions and millions of people of money on the trial that is technically defective from the beginning. Hataw Balita ngayon. Tuloy ang ginagawang paghanda ng legal team ni retired Lieutenant General Donald Estomo sa gagawing pagsasampa ng kaso laban sa missing sabongero whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy. Ayon kay Estomo, masakit ang mga bintang ni alias Totoy na ikinasira ng kanyang pangalan. Pagdidiin ng dating general, hindi siya miyembro ng Alpha Group gaya ng ibinibintang nito. Una nang idinawit ng whistleblower na si alias Totoy ang retiradong pulis sa pagkawala ng mga sabongero. Alam mo, unang-una, gaya na sabi ko, masakit mawala ng mahal sa buhay, masakit mabigo sa pag-ibig. Pero pinakamasakit itong ginawa niya sa akin, yung niliit niya ako dito sa missing sabongero na to. Masakit talaga. So, para sa akin, hindi ko pa ngayon matanggap yung kanyang pag-sorry. Hataw Balita ngayon. Nakakuha na ng ribs ng tao sa Taal Lake kung saan inahanap ang mga buto ng mga nawawalang sabongero ayon sa Department of Justice. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, na-recover ang mga buto sa eksaktong lugar na itinuro ng kanilang informants, sources, na itinuro rin ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Dagdag ni Secretary Remulla, sa 4 na sako ang nakuha ng PCG, 2 ang may laman at ang 2 naman ay may lamang buhangin na ginamit na pabigat. Sabi pa ng opisyal, ito ay positibong indikasyon na alam ni alias Totoy ang kanyang sinabi. Idadaan din sa pagsusuri ng mga eksperto o forensic ang mga buto. Yung today, yung nahanap today sa quadrant na yon sa Taal Lake is a positive indication that he knew what he was talking about. Kasi nga, andito na nahanap yung na-identify na. 4 na sako yun actually, 2 sakong buhangin na pampabigat, tsaka 2 sako na containing the remains. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng Laurel, Batangas na isailalim sa state of calamity ang naturang bayan dahil sa nanaranasang matumal na bentahan ng isda galing sa Taal Lake. Nag-ugat ito sa isyu ng mga nawawalang sabongero na pinaniniwalaang itinapon umano sa lawa ng Taal. Sa tala ng Laurel Local Government Unit, nasa 500 mangingisda ang kasalukuyang apektado ng ginagawang paghahanap sa mga ito. Una nang tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ligtas kainin ang mga isdang inaalagaan sa lawa gaya ng tawilis at tilapia. Ayon sa BFAR, ang tawilis ay hindi carnivorous o kumakain ng karne. As of now ay pinag-aaralan po na kung idideklara po ang state of calamity sa lokal na pamahalaan. Nasa pag-aaral pa po ito sapagkat pinapakiramdaman pa rin po natin ang economic status ng ating bayan. Sa ngayon po, hindi po na ganun gawa po, binabarat na po yung produkto namin eh. Siguro po ngayon 500 dahil nga minsan po nababalik pang isda eh. Pagka yung nagtitinda po kami, ganun po. Hindi po namin benta. Hindi po maiwasan dahil yung sinasabi nila na hindi daw safe kainin. Dahil po sa mga unang issue. Hataw Balita ngayon. Itinaas na sa red alert status ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang paghanda sa buong bansa dahil sa posibleng epekto ng bagyong Krising. Nangangahulugan ito na 24 oras na ang gagawing monitoring at response operation ng ahensya.
Mula sa prepositioning o paghanda ng relief goods, deployment ng quick response teams, hanggang sa pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa posibleng evacuation na gagawin. Ayan na yung highest level of readiness in anticipation, of course, of an imminent emergency or kapag may mga sudden onset na ng mga disasters. Naka-activate na lahat ng miyembro ng iba't ibang mga pillars sa NDRIMC and lahat ng mga personnel and all our resources are already mobilized to ensure yung mabilis na pagpapahatid ng tulong, and then our personnel nga po, as I've mentioned, are deployed for duty and immediate action. Hataw Balita ngayon. Nasa pinakamataas na pag-alerto na ang mga ahensya ng pamahalaan bilang paghanda sa magiging epekto ng Bagyong Krising. Alas 2 ng tanghali kahapon na ilagay sa Red Alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ibig sabihin nito, required mag-duty ang mga tauhan ng iba't ibang ahensya sa kanilang operation center para sa mabilis na pagresponde. Hataw Balita ngayon. Rumagasa ang baha sa ilang bayan sa lalawigan ng Antique, bunsod ng nararanasang matinding pag-ulan kahapon dahil sa Bagyong Krising. Sa mga post na ibinahagi ng Antique Province sa social media, makikita ang malakas na agos ng tubig sa Barangay Santa Ana, Tibiao. Bumigay naman ang mga hanging bridge sa bayan naman ng Patnogon at isang barangay. Nagtumbahan rin ang mga pananim na tubo sa barangay Paningayan sa Kulasi. Nawasak rin ang pader at gate ng ilang mga bahay na binaha sa may area ng Banwa, Kang Sebaste. Pinasok din ng baha ang ilang mga bahay sa sitio Kalaka, kaya't kinakailangan na ilikas ang ilang mga residente. Habang natabunan naman ng makapal na putik ang National Highway sa Barangay Alodyado, bunsod ng landslide. Nahihirapan din na makatawid ang mga sasakyan sa ilang kalsada sa Antique kahit pa ang mga bus at truck dahil sa malakas na agos ng baha. Hataw Balita ngayon. Nakikipag-ugnayan na ang Office of the Vice President sa Department of Transportation kaugnay ng pagpapalawig sa oras ng biyahe ng kanilang libreng sakay sa Metro Manila. Ayon kay OBP spokesperson Attorney Ruth Castello, nakapagsumiti na sila ng paunang request sa DOTR. Nauna nang iminungkahi ng OVP na gawing alas 4 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga ang morning trip ng kanilang bus at parehong oras din naman sa gabi. Paliwanag ni Attorney Castello ay marami na ring bumabiyahe ng nasabing oras sa umaga. Sa 2024 accomplishment report ng OBP, ang libreng sakay program nito ang may pinakamaraming benepisyaryo. Mag-submit kami lang ng mga more justifications para ma-approve natin sa kanila. But they're also doing their own study. Kung feasible yung magdagdag pa tayo ng oras, magiging 6 hours. Hataw Balita ngayon. Pinaimbestigahan ngayon ng Department of Transportation ang insidente ng pagkawala ng mga alahas na isang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa report ng Manila International Airport Authority, nadiskubre ni Kimberly Nakamura noong June 28 na nawawala na ang kanyang jewelry box na naglalaman ng wedding rings, diamond necklace at mga hikaw. Naibalik naman ito ng otoridad sa pasahero pero ayon sa DOTR, hindi nila dapat dito matapos. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, dapat imbestigahan ang insidente upang hindi na ito maulit. Pinaghinala ang pasahero na mayroong Pinaghinalaan na may pasahero na kumuha ng kanyang jewelry box. Iniimbestigahan naman ng mga otoridad kung sino ang may kasalanan sa insidente. Hataw Balita ngayon. Tuloy-tuloy ang isinasagawang rescue operation sa mga Pilipinong biktima ng scam hub sa Southeast Asia sa kabila ng iba't ibang pagsubok ayon sa Department of Foreign Affairs. Base sa tala ng DFA noong July 7, 180 na
Mga Pilipino ang kailangang sagipin mula sa iba't ibang bansa sa rehiyon. Pinakamarami rito ay ang mga nasa Myanmar at Thailand. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Justice upang makasuhan ang mga hindi lisensyadong recruiter na patuloy na nambibiktima dito sa Pilipinas. Paalala ng otoridad sa mga nagnanais mangibang bansa, siguraduhing dumaan sa legal at tamang proseso ang pag-apply upang marangal na makapagtrabaho at hindi malagay sa peligro ang buhay. We're doing what we can. Pero complicated lang by the fact na in Myanmar's case, hindi hawak ng Myanmar government yung territory where the scamming farms are. Mas mabilis mapauwi yung mga nasa Laos or Cambodia kasi yung buong teritoryo hawak ng pamahalaan. Gigisahin ka sa sarili mong mantika pag nagreklamo ka. Kasi pag nagreklamo ka, sasabihin ng employer na scam hub, oh, marami akong ginastos sa'yo, 300,000, 400,000. Sabi mo sa kamag-anak mo sa Pilipinas, umutang para bayaran kami. O, di nagkautang pa ngayon yung pobreng trafficking victim. So, they're very good at twisting the narrative and yung confusing and scaring. Sugatan na isang lalaki matapos masagi ng truck ang sinasakyang tricycle sa Marikina City. Agad naman tumugon ang UNTV News and Rescue Team upang lapatan ito ng pangunang lunas. Si Gilbert Gonzalez Jr. humahataw. Sir, ano pong nangyari, sir? Nabunggo po kayo? Oo. Saan po yung truck na nakabunggo, sir? Habang nagro-roving ay naabutan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki at kasama nito na nasa gilid ng kalsada malapit sa isang gasoline station sa JP Rizal Corner, JB Subdivision, Barangay Nangka, Marikina City. Sakay ng tricycle ang dalawa nang masagi ng isang truck bandang 1:30 ng madaling araw, July 12. Sir, tulungan po namin kayo. Papahinga muna, pre. Apo. Hindi ba nakainom si sir? Nakainom kami. Meron, nasa tabi kami. Ayon sa 55 anyos na biktima, tumagilid ang kanilang tricycle nang masagi ng truck na agad namang umalis at hindi man sila nagawang hintuan. Sa isinagawang assessment ng rescue team, nagtamo ang biktima ng hiwa sa kaliwang paa at bukol sa kaliwang noo. Gasa na tol, gasa na tol. Bleeding na. Sir, nahihirapan ba kayo? Hindi naman po. May masakit po? Saan sir masakit? Sabihin niyo lang po. Agad na nilapatan ng paunang lunas ang pagturugo ng kaliwang paa ng biktima, inassess rin kung may iba pa itong injury at kinunan na rin siya ng vital signs. Bagaman pinaalalahanan ng biktima na mag-ingat sa susunod at inalok na ihatid sa ospital para sa mas detalyadong konsultasyon, ay tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Wala namang tinamong injury ang kasama nitong lalaki. Gilbert Gonzalez Jr., humahataw sa Balita Ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent, si Marie Peñaranda, mula naman sa Austin, Texas, USA. Marie, magandang umaga. Yes, Annie, magandang umaga at sa lahat ng ating mga kasambahay. Patuloy na tumataas ang poverty rate sa New Zealand. Dahil dito, nababahala ang mga charity sa buong bansa. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Labis na nababahala ang mga charity sa buong New Zealand dahil sa patuloy na pagtaas ng poverty rate sa bansa. Ito'y dahil sa patuloy na pagdami ng mga pamilyang nahihirapang tustusan ng mga pangunahing pangangailangan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga gastusin. Marami ang naninirahan sa masisikip at malalamig na tahanan, na ang ilan sa kanila ay napipilitang magpainit lamang sa isang silid o gumagamit ng oven upang kahit papaano ay makaiwas sa matinding lamig ngayong winter. Samantala, marami ang walang sapat na pagkain, gatas, damit o gamit sa paaralan. Ang mga charity tulad ng Variety, KidsCan at Auckland City Mission ay hindi na makasabay sa lumalalang pangangailangan, lalo na sa panahon ng taglamig.
Patuloy ring tumataas ang presyo ng kuryente at gasolina, habang ang pagbawas ng pondo para sa social services at ang pagkakaantala sa benefits payments ay lalong nagpapabigat sa sitwasyon. Babala ng mga leaders ng social services, kung hindi agarang kikilos ang pamahalaan, mas maraming bata at pamilya ang malulubog sa kahirapan at malalagay sa peligro ang kinabukasan ng bansa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Kinumpirma ni Mexican President Claudia Sheinbaum na nagkausap na sila ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Ito ay patungkol sa dati nitong kasunduan sa US-Canada-Mexico trade deal. Ito ang humahataw na balita ni Jenny Rico. Sinabi ni Mexican President Claudia Sheinbaum na parehong sumang-ayon ang dalawang pinuno na dapat igalang ang kasunduan sa kalakalan ng US, Canada, Mexico. Tinalakay rin nila ang mga kamakailang sulat na kanilang natanggap mula kay US President Donald Trump na nagpapahiwatig ng paparating ng mga parusang pangkalakalan. Nagpalitan ng mga estratehiya ang dalawang opisyal bilang paghahanda sa deadline ng taripa sa August 1. Bagamat walang petsa pang itinakda, inaasahang bibisita si Carney sa Mexico upang ipagpatuloy ang mga pag-uusap. Nakipagpulong din si Sheinbaum sa mga pinuno ng negosyo tulad ni Carlos Slim at mga kinatawan mula sa Bimbo at mga kumpanyang pangbakal. Hinikayat niya silang gawing formal ang kanilang mga planong pamumuhunan sa US upang mapalakas ang posisyon ng Mexico sa mga negosasyon. Jen Rico, humahataw sa balita ngayon. Pinaniniwalaan na ang mga National Weather Service Office sa California ay kabilang sa pinakamatinding tinamaan ng meteorology vacancies sa buong bansa. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Nangunguna sa may pinakamatinding vacancy ang Hanford office na sumasaklaw sa San Joaquin Valley at Yosemite, Kings Canyon at Sequoia National Park na mayroon lamang 5 meteorologists on staff kumpara sa 8 bakante. Pangalawa sa listahan ng Sacramento office na sumasaklaw sa Stockton, Modesto, Vallejo, Chico, Redding at Lassen Volcanic National Park na mayroong 8 meteorologists on staff kumpara sa 8 bakante. Dahil sa staff shortages mula sa kamakailang layoffs at cuts, napilitan ng National Weather Service na mag-outsource ng kanilang overnight operations o bawasan kung gaano kadalas mag-issue ng mga forecast na tumutulong sa mga otoridad at first responders. Isa pang alalahanin ay ma-overwork ang mga natitirang empleyado at ma-burnout na posibleng maging dahilan nila para maghanap ng ibang trabaho o magretiro na ng tuluyang magdudulot ng stress sa mga opisina. Itinanggi ng mga opisyal ng Trump administration na ang kamakailang NWS cuts ay nagdulot ng panganib sa mga operasyon ng Weather Service, subalit sa pagpasok ng fire season sa California ay masusubok ang epekto nito. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Itutuloy pa rin ng Israel ang plano nitong humanitarian city kung saan ililikas ang nasa 600,000 mga Palestino. Ito ay sa kabila ng mga pagtutol at pagbatikos ng mga kritiko mula sa loob at labas ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Sa kabila ng matinding batikos mula sa loob at labas ng bansa, itinutulak pa rin ng Israel ang isang planong tinatawag ng ilan na concentration camp para sa mga Palestino sa Gaza. Ang plano na unang inilahad ni Israeli Defense Minister Israel Katz ay naglalayong itayo ang isang tinatawag na humanitarian city sa lugar ng Rafah sa southern Gaza kung saan ililipat ang humigit kumulang 600 lumikas na Palestino sa nasabing lungsod. Plano rin nilang palawakin ito para sa buong populasyon ng Gaza na nasa 2.2 milyon. Ayon kay Katz, ipagbabawal ng umalis sa Gaza ang mga Palestino at hihikayatin silang lumikas sa ibang bansa, isang hakbang na tinuturing ng marami bilang sapilitang pagpapaalis. Paniwala ni dating Israeli Prime Minister Ehud Olmert, magiging tila isang concentration camp ito na ayon sa ilang abogado at opisyal ng militar sa Israel, labag ito sa batas at hindi praktikal na ipatupad. Nagpahayag din ng pagkabahala ang isang opisyal mula sa Britanya, mga foreign minister ng Austria at Germany maging ang United Nations dahil dito. James Hilario, humahataw sa balita ngayon.
Inanunsyo naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney na magkakaroon ito ng bagong patakaran upang protektahan ang steel industry ng Canada. Ito ay posibleng ipatupad sa malapit na hinaharap. Ito ang humahataw na balita ni Noel Polianco. Lilimitahan na ng Canada ang pag-i-import ng bakal na galing sa mga bansang kasama sa Free Trade Agreement. Magpapataw ang Canada ng 50% na taripa kung sakaling lalagpas ang mga ito sa ipinapahintulot na amount ng bakal na ipapasok sa bansa. Magpapataw din ito ng 25% na tax sa mga bakal na mula sa China kahit dumaan pa ito sa ibang bansa. Ang naturang bagong patakaran ng Canada ay tugon sa mga reklamo na masyadong mura ang mga bakal na ipinadadala sa Canada, kaya naman ang nahihirapan ang mga kumpanya sa bansa na makipagkumpetensya. Ito'y lalo na nang magtaas ang Estados Unidos ng sarili nitong taripa. Ako rin ang Canada na bibigyang prioridad nito ang mga local steel makers para sa mga proyekto ng pamahalaan at pagkakalooban sila ng $1 billion bilang tulong na ma-modernize at masuportahan ang mga industriya gaya ng defense. Suportado ng ilang steel producers ang naturang hakbang, ngunit sinabing sana'y mas maaga itong isinagawa. Matatandaan na ang Canadian Steel Company na Evraz ay nagsampa ng reklamo hinggil sa murang steel imports mula sa Mexico, Pilipinas, South Korea, Turkey at maging sa US. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ng business session para sa Filipino-Canadian entrepreneur sa Vancouver. Samantala, magkakaroon ng free legal seminar sa mga kababayan natin sa Lisbon, Portugal. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Naglabas ng holiday closure notice ang Philippine Embassy sa Canada. Saradong embahada sa August 4, 25 bilang pagdiriwang ng Canadian at Philippine holiday. Maaari namang tumawag sa 1-613-614-2846 kung may emergency. Samantala, magkakaroon ng business session para sa Filipino-Canadian entrepreneurs sa Vancouver, Canada. Gaganapin ito sa August 14 mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon sa Canadian College of Technology and Business. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Vancouver sa facebook.com/PH in Vancouver. Sa Lisbon, Portugal naman, isang free legal seminar ang isasagawa para sa ating mga kabayang nangangailangan ng legal advice. Gaganapin ito sa August 17 na alas 3 ng hapon sa Philippine Embassy sa Lisbon. Silan sa mga maaaring idulog ay tungkol sa Philippine Family Law, Philippine Inheritance or Estate at Philippine Property Law. Sa mga nais dumulog, mag-register lamang sa tinyurl.com/LisbonPE Free Legal Seminar. Samantala, ready na for release sa mga newly arrived passports sa Philippine Embassy sa Egypt. Maaari makita ang kumpletong listahan sa bit.ly/CairoPE Release PPT. Maaari namang mag-schedule na appointment sa bit.ly/CairoPE Appointment. Huwag kalimutang dalhin ng inyong lumang passport at resibo sa araw ng pick-up. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Magandang araw. Annie? Maraming salamat, Marie Peñaranda at Lynn Perez. Nagsuspindi ng pasok sa eskwelahan ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila at ilang probinsya sa bansa dahil sa bagyong Krising. Nakansila ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan tulad ng Marikina, Caloocan, Parañaque, San Juan, Mandaluyong, Las Piñas, Muntinlupa, Pasay at Pateros. Kansilado naman ang online at in-person classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan ang Malabon. Habang wala namang online at pisikal na klase ang mga kinder hanggang senior high school sa pribado at pampublikong paaralan sa Valenzuela City. Gayon din ang pamantasan ng lungsod ng Valenzuela at Valenzuela City Technological College.
Sa Taguig City at Pasig City naman, kansilado ang in-person classes mula kinder hanggang grade 12. Wala rin pasok sa pampubliko at pribadong paaralan ang mga preschool hanggang senior high school sa Baguio City. Suspendido naman ang lahat ng klase sa lahat ng antas sa Dagupan City, kabuuan ng probinsya ng Ilocos Norte at Ilocos Sur at sa probinsya ng Bangar sa La Union. Wala rin pasok sa Alaminos City, Infanta, Rosales, Poso Rubio, San Jacinto at Umingan sa munisipalidad ng Pangasinan. Kansilado din ang pasok sa lahat ng antas sa Claveria o Claveria at Santa Praxedes. Habang preschool to grade 12 naman ang walang klase sa Sanchez Mira at Santo Niño sa probinsya ng Cagayan. Naka-alerto na ang pamahalang panlalawigan ng La Union dahil sa inaasang epekto ng Tropical Depression Crising sa lalawigan. Si Gladys Tuabi, humahataw. Epektibo ngayong araw. Itinaas na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang Blue Alert status sa kanilang Emergency Operations Center. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting na pinangunahan ni Governor Mario Eduardo Ortega, tinalakay ang kahandaan ng mga kagamitan para sa rescue operations at mga aid assistance para sa mga maaapektuhang residente. Naka-standby na ang mga rescue vehicles at assets, kasama ang mga emergency response teams na handang i-deploy sa mga kritikal na lugar sa probinsya. Nakahanda rin ang 819 evacuation centers para sa mga lilikas na residente. Ipinag-utos na rin ng gobernador ang pag-activate ng incident command centers ng bawat bayan upang masiguro ang agarang tugon sa mga kailangang tulong. Dahil sa banta ng bagyo, suspendido na ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa mga bayan ng Bangar, Luna, Balawan, Bacnotan, Agu, Pugo, Caba at San Juan. Patuloy ang monitoring ng PDRRMO sa sitwasyon sa bawat bayan at sa lebel ng tubig sa mga pangunahing ilog sa lalawigan. Pinaalalahanan naman ng gobernador ang mga residenteng naninirahan malapit sa mga landslide at flash flood prone areas na maging alerto, agad lumikas kung kinakailangan. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Posibleng umabot sa 50% ang malulugi sa mga magsasaka sa Bulacan sa aanihin nilang palay ngayong harvest season sa buwan ng Agosto. Ito ay kung magtutuloy-tuloy ang mga bagyo sa bansa na maaaring magdulot ng pagkasira ng palay dahil sa hangin at baha. Samantala, sinabi naman ng Bulacan Agriculture Office na handa silang tumulong sa mga maluluging magsasaka. Ito ang humahataw na balita ni Nestor Torres. Ngayong inaasahan ang sunod-sunod na pagpasok ng mga bagyo sa bansa, nangangamba na ang ilang grupo ng magsasaka sa Bulacan sa kanilang pagtataya. Posibleng umabot sa halos kalahati ang malulugi sa kanilang aanihin dahil sa inaasahang malalakas na bagyo at pagbaha sa lalawigan. Ang malulugi sa amin 50% kung yung bagyo ay magtutuloy-tuloy sa amin. Kasi mabubuwal ng palay. At saka yung pag nabuwal na pala, yung kalahati nun, wala na. Kasi itim na yun. Ang malulugi sa amin 50% kung yung bagyo ay magtutuloy-tuloy sa amin. Kasi mabubuwal ng palay. At saka yung pag nabuwal na pala, yung kalahati nun, wala na. Kasi itim na yun. Ayon kay Mang Ruperto Hernandez, posibleng dumapa ang mga palay sa lakas ng hangin at ulan na maaaring maging sanhi ng pagkasira ng kalidad ng ani. Kapag nangyari ito, malaking hamon din ang pagbebenta ng mga palay sa mga buyer at NFA. Sa yung mga palay na wari na bagyo, di siyempre hindi maganda. Hindi na mabibili ng ng NFA. Traders naman, babaratin naman sa'yo. Siguro, alis sa 8 pesos. Hanggang bumaba na bumaba. Kasi kung maitim, pang ano na lang ngayon, kasi
sasabihin, pangkain nila ng itik. Sa totoo lang talaga, ako naaawa. Karamihan sa mga magsasaka sa Bulacan, umaaray na rin sa mga utang na hindi pa nababayaran dahil sa ginastos sa mga pesticide, abono at mga gamit pangsaka. Maayos na yung presyo ng mga palay. Una nga yung mga gamit sa palay, napaka-mahal eh. Yun ang problema ng mga tao ngayon na inuutang pa nila eh. Yung sa palay. Fertilizer, gamot. Yan ang mataas. Kung sana may nabibili ng na 100 lang ang gamot. Pinakamababang presyo ng gamot ngayon, 1,000. Samantala, ayon naman sa Bulacan Provincial Agriculture Office, may nakalaan na silang tulong para sa mga magsasaka. Kailangan lang ay nakarehistro ang mga magsasaka sa DA para mabigyan ng binhi at iba pang ayuda. Active naman ng Philippine Crop Insurance sa mga provinces. So, diretso sila sa mga munisipyo. Nagpapatawag din ng mga farmers sa munisipyo. Talagang nag-enroll kasi may free premium at a certain amount eh. Hiling ng mga magsasaka na mabigyan sila ng sapat na tulong sa lalong madaling panahon upang hindi lubusang masira ang kanilang kabuhayan sa harap ng sunod-sunod na bagyong darating. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Humupa na ang naitalang mga pagbaha sa Bicol Region, partikular sa ilang barangay sa bayan ng Aroroy, Masbate. Bunsod ng naranasang malakas at walang tigil na pagulan dulot ng sama ng panahon, dala ng bagyong Krising na sinabayan pa ng habagat. Si Jerry Galicia, humahataw live. Jerry, bukod ba sa binaha ng mga lugar dyan sa Bicol, may mga naitala pa bang epekto ng sama ng panahon, Jerry? Yes, Ani, magandang umaga. Bukod sa pagragasa ng tubig baha sa ilang lugar sa Bicol Region, partikular dito sa Isla ng Masbate ay may naitalang landslide doon sa Barangay Tinago sa bayan pa rin ng Aroroy. Dulot yan ng walang tigil at malakas na pagbuhos ng ulan na dala ng bagyong Krising na pinalakas pa ng hanging habagat. Batay sa ginawang pag-iikot ng mga kawani ng Aroroy Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, may insidente ng paggunang lupa sa Barangay Tinago. Agad naman nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan. Nahilas na din ang tumumbang puno sa Barangay Haboyoan. Humupa na rin ang mga naitalang pagbaha sa mga barangay ng poblasyon, Syndicate, Ambolong at mismong sentro o sa poblasyon. Maging sa spillway ng Barangay Luya ay humupa na din ang tubig baha. Ani, ngayong umaga alamin natin kung magre-resume na ba ang pasok sa eskwela sa lahat ng antas dito sa buong probinsya ng Masbate. Maging yung biyahe ng Ro-Ro vessel, maging ng fast craft, patawid ng Piodoran Port at Pilar Port sa Albay. Ani. Ibig sabihin yung papunta ng Piodoran affected din? Yes, Ani, kahapon sinuspindi ng Philippine Coast Guard yung biyahe ng Aroroy papuntang Piodoran Port sa Albay. Gusto niya na itong malakas na buhos ng ulan na dala ng bagyong Krising, Ani. Okay. Jerry Galicia, maraming salamat po mula dyan sa Masbate, nag-uulat ng live. Hataw Balita ngayon. Stranded ay ilang mga sasakyan dahil sa pag-apaw ng tubig baha sa ibang pangunahing kalsada sa Palawan. Patuloy naman ang pagmamonitor ng Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office sa mga tulay na inapawa ng tubig baha. Si Andy Pagayona, humahataw live. Andy, kumusta ang lagay ng panahon ngayon dyan sa Palawan? Wala na bang mga residenteng naapektuhan dahil sa mga pagbaha? Yes, Ani, magandang umaga. Ang sitwasyon niyo dito sa Puerto Princesa, particular sa ating kinalalagyan, ay madilim at patuloy na nakakaranas ng mga pagulan dito sa lungsod at ilang mga munisipyo ng lalawigan. At doon sa mga residente na binabanggit mo, sa ngayon wala pang naitatala itong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.
Dahil sa mga pagulan, Ani, wala pang inilalabas itong PDRRM kaugnay doon sa mga pamilyang inilikas o apektado ng mga pagbaha sa lalawigan. Pero kagabi, nakamonitor ang grupo ng PDRRMO at CDRRMO dahil sa mga pagulan na nagdulot ng mga pagbaha. Stranded kasi ang mga sasakyan sa bahagi ng barangay Bakungan dahil sa pag-apaw ng tubig baha sa kalsada. Binahari ng kalsada ng barangay San Jose pasado alas 4 ng hapon, kaya naman nagmistulang lawa ang kalsada. Sabi ng Operation Center ng Puerto Princesa, pasado alas 9 ng gabi, hindi pa rin madaanan ang lugar, lalo na ang maliliit na sasakyan. Samantala, bumaba na ang level ng tubig sa Napsan River habang nananatili naman sa critically elevated status ang Mauyon at Bakungan River. Sabi ng PDRRMO at MDRRMO, lubhang mapanganib sa mga motorista kung tutuloy sila sa pagtawid sa mga bahang kalsada dahil maaari silang tangayin ng mga ragasang tubig. Patuloy naman na nakabantay ang PDRRMO at CDRRMO sa mga pamilyang maaapektuhan ng mga pagbaha bunsod ng habagat at bagyong Krising. Ani, ngayong umaga ay kansilado pa rin yung ilang mga pasok sa mga pampublikong paaralan. Kasama na dyan yung mga pribadong eskwelahan. Hindi lamang dito sa lungsod ng Puerto Princesa, maging sa ilang munisipyo ng lalawigan dahil patuloy pa rin na nakakaranas ng mga pag-ulan dala nga nitong bagyong Krising. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ani. Maraming salamat, Andy Pagayona, mula po dyan sa Puerto Princesa City, Palawan. Hataw Balita ngayon. Batay sa datos na inilabas ng Office of the Civil Defense Island Region, nasa 421 families na ang apektado ng bagyong Krising sa rehiyon. Katumbas ito ng 1,369 individuals na mula naman sa 6 na bayan ng Negros Occidental. Karamihan sa mga ito ay mula sa mga binahang lugar dahil sa bagyo. Agad namang nakapagpadala ng ayuda ang Department of Health sa mga apektadong pamilya habang patuloy na nagbabantay sa posible pang mangyayari ang bawat local government units at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa tulong ng Emergency Operations Center. Hataw Balita ngayon. Nakaranas ng pagbaha ang ilang lugar sa Zamboanga del Norte dahil sa epekto ng pinagsamang bagyo at habagat. Naantala din ang ilang mga pasahero sa Dapitan City Port matapos pagbawalang pumalaot ang paglalayag ng sasakyang pandagat dahil sa sama ng panahon. Si Alan Manansala, Humahataw Live. Yes, Alan, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Maulan pa rin po ba? Ani, maayong buntag. Dito sa aking lokasyon sa may bahagi ng Ozamis City, dito yan sa Misamis Occidental, makulimlim pa ang panahon pero tumigil na ang pag-ulan, maging yung nararanasan kagabi na mahina hanggang sa katamtamang paghangin ay nabawasan na rin. Magkagayon pa man, Ani, umaasa tayo na simula ngayong umaga ay makakaranas na ng maayos at magandang panahon dito sa Misamis Occidental. Ganun pa man, Ani, ay nasa Municipal Gymnasium na ngayon ang ilang mga residenteng inilikas sa bayan ng Sibuco sa Zamboanga del Norte matapos itong inilikas dahil sa pagbahang nararanasan sa kanilang lugar. Umabot kasi sa red level marker ang level ng tubig sa Poblacion Bridge bandang alas 2 ng hapon kahapon. Kaya agad na naglabas ng babala ang lokal na pamahalaan ng Sibuco, lalo na sa mga nakatira sa mababang lugar at madaling bahain. Agad na nagsagawa ng rescue operations ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, Bureau of Fire Protection Sibuco, Barangay Poblacion BDRRMO at ang mga kawani ng mga naturang ahensya, gayon din ang Sibuco Municipal Police Station ng Sitio Lugpong, Barangay Poblacion para ilikas ang mga apektadong pamilya. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang lagay ng panahon at ang level ng tubig.
Tiniyak din ng mga kawani ng local government units na magpapatuloy ang rescue at relief operations kung kinakailangan. Pinapayuhan ang mga residente na patuloy na makinig sa opisyal na anunsyo at makipagtulungan sa mga emergency personnel. Bukod ani dito ay umapaw din ang tubig baha sa Cebuco National High School kung saan 6 na classroom ang apektado. Samantala namahagi na ng mainit na lugaw ang port management ng office ng Zamboanga del Norte sa mga stranded na pasahero sa pantalan ng Dapitan City dahil sa bagyong Krising. Dahil sa epekto ng sama ng panahon, kansilado ang lahat ng biyahe ng mga barko sa pantalan upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at crew. Umabot sa 20 biyahero ang naantala ng biyahe. Tiniyak ng pamunuan ng Dapitan Port na patuloy nilang binabantayan ang lagay ng panahon at agad nilang ipagpapatuloy ang operasyon kapag ligtas ng bumiyahe. Samantala sa Zamboanga City naman, ani, dahil sa lakas ng hangin, pinadpad naman sa RT Datlim Boulevard sa lungsod ang barkong may pangalang Gaines Haner. Ayon sa uploader ng video, sumadsad pa ang barko dahil sa malakas na impact ng naturang hangin at ang mga pag-ulan dahil sa magkasabay na habagat at bagyong Krising na nararanasan dito sa Mindanao. Balik sa iyo, Ani. Maraming salamat, Alan Manansala. Mula po sa Osamis City, Misamis Occidental. Hataw Balita ngayon. Nagpadala na ng tulong ang Office of the Civil Defense Region 6 sa bayan ng San Dionisio, Iloilo matapos ang matinding pag-ulan at pagbaha na dulot ng habagat. Pinangunahan ng Response Operational Coordination Unit ang pamamahagi ng mga sumusunod na ayuda, kabilang na ang mga lalagyan ng tubig o jerry cans, family packs, bota para sa matatanda at bata at 6.6 liters na bottled water. Layunin ng tulong na ito na matiyak na may sapat na inuming tubig at proteksyon sa baha ang mga naapektuhan. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng OCD6 sa mga lokal na pamahalaan sa Western Visayas para sa pagbabantay at pagtugon sa epekto ng habagat at tropical depression Krising. Pinapayuhan ang lahat na maging alerto at sumunod sa mga paalala ng kanilang lokal na DRRM offices. Sa ngayon, nananatiling nasa red alert status ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6 sa posibleng epekto ng bagyo sa rehiyon. Hataw Balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Mateo 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-18 sa buwan ng Hulyo 2025. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni Amigo Sherwin Kulubong, ako po si Annie Rentoy at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.